Hello Kuya Roms, share ko lang ang maikli kong istorya. Maikli pero masaya at malungkot din. Ako si Arnold, isa akong construction worker. Isang araw habang ako ay papasok na sa trabaho, may nakasakay akong isang magandang babae. Sa palagay ko ay nag-aaral pa siya ng college. 20 years old pa lamang ako noon. Napansin ko na kaagad siya habang nag-aabang ng jeep na masasakyan. Nang pumarang nga siya nang sakto namang bumaba ang katabi ko. Kaya nang sumakay siya ay sa tabi ko na siya umupo. Lihim akong tuwang-tuwa at hindi ako nagpahalata. Kunwari umusog ako pero yung alam kong didikit pa rin siya sa akin. Kasi sakto lang talaga mga nakaupo sa jeep. Ang ganda talaga niya. Ngayon namang ako nakakita ng babaeng katulad niya na akalain mong si Selena Gomez. Maya-maya ay dumukot na siya sa kanyang bag ng pamasahe. Pero napansin kong bigla siyang nag-alala. Namutla siya bigla. Akmang papara na siya para bumaba pero inunahan ko na siya. Kaagad ko siyang in-approach. May problema ba miss? Tanong ko. Naiwan ko ang pamasahe ko at ang baon ko. Baba na ako. Sagot naman niya. Kaagad ako kumuha ng pera sa bulsa ko. Tamang-tama nun bagong sahod ako. Kaya buo-buo pa ang pera ko. Kumuha ako ng 100 at inabot ko sa driver. Huwag ka na bumaba, malayo na ay tinakbo ng jeep. Kung babalik ka pa, malilate ka na sa pasok mo. Sabi ko sa kanya. Salamat ha, final exam pa naman namin ngayon. Salita naman niya. Tinanong ko siya kung saan siya bababa. Sinabi naman niya kung saang university siya nag-aaral. Nakaisip ako ng way para makilala ko siya. Sabi ko, doon lang din ako, malapit lang ang pinapasukan ko doon. Nakangiti siya sa akin. Sabay sabi ko sa kanya, ako nga pala si Arnold. Sinabi din naman niya ang pangalan niya. Siya si Erica. Alam kong nakatingin sa akin ang ilang mga pasahero sa jeep pero hindi ko na sila inintindi pa. Maya-maya ay narating na namin ang university. Nang pumara siya para bumaba na rin ako. Inabot ko na rin ang sukli ng 100 na inabot ko sa driver kanina. Sabi ko kay Erica, baon mo. Nahiya pa siya pero tinanggap din niya. Ibigay ko daw ang number ko sa kanya para matawagan niya ako. Hindi daw niya pwedeng hindi ibalik sa akin ang perang ibinigay ko sa kanya. Kaagad ko nga kinuha ang cellphone ko para hanapin ang number ko. Hindi ko naman kasi kabisado. Siya na ang nagkusa. Kinuha niya ang cellphone ko at pinindot niya ang number niya. Ayan na ang number ko. Text mo ko, baka makalimutan kitang bayaran. Nakangiti si Erica sa akin at naglakad na papasok sa gate ng university nila. Ako naman, napansin kong malayo pa ang papasukan ko. Kaya nag-abang uli ako ng jeep papunta sa isang construction site na papasukan ko. Mabuti nakasakay kaagad ako at wala pa naman masyadong traffic. Sakto lang ang dating ko sa trabaho. At hindi mainit ang ulo ni foreman, bagong sahod eh. Kaagad nga akong nagbihis, hindi naman kasi pwedeng pantrabaho ang suot ko. Nakaporma kasi ako tuwing papasok sa trabaho. Hinubad ko na sapatos kong red and white na J1 na binili ko pa sa Divisoria. Ganado ako magtrabaho. Naiisip ko si Erica. Pakiramdam ko, mabagal ang oras. Nang mag-break time, tiningnan ko ang cellphone ko. Puno ng missed calls at text mula kay Erica. Natuwa naman ako lalo. Saya ko. Tinanong niya kung anong oras daw ang uwi ko, sabay na daw kami. Pero sabi ko, may overtime ako. Sabay na lang tayo bukas pagpasok mo. Sabi ko na lang sa kanya. Matapos kaming magkasundo kung saan ko siya hihintayin ay bumalik na ako sa trabaho ko. Gabi na ako nakauwi sa bahay dahil nga nag-overtime ako. Nakikitira lamang ako sa ate ko. May asawa na rin siya at may isang anak. Mabait naman si kuya, ang asawa niya na isang pulis. College undergrad ako pero nang ayain ako ng pinsan ko na magtrabaho sa pinapasukan niyang construction, sinubukan ko. Sanay naman na kasi ako sa mabibigat na trabaho. Nagustuhan ko naman dahil minimum naman ang sahod
at binabayaran naman ng maayos ang overtime namin. Okay naman sana kay ate kahit hindi na ako magtrabaho, pero matigas ang ulo ko. Gusto kong magtrabaho dahil ayaw ko namang iasa sa kanila ang sarili kong mga pangangailangan. Tumagal na rin ako sa trabaho ko. Pagkatapos ko ngang kumain ng hapunan ay nagpahinga na ako. Kachat ko na si Erica. Niyaya ko siyang lumabas sa day off ko sa Sabado at pumayag naman siya na sumama sa akin. Kinabukasan maaga akong umalis ng bahay dahil may usapan kaming magkikita sa 7-Eleven para sabay na kaming pumasok at maihatid ko siya sa school. Masayang masaya ako na makita ko siya. Pakiramdam ko walang ibang tao sa paligid kundi kami lang dalawa. Araw-araw ay sabay kaming pumapasok ni Erica, Kuya Roms. At sumapit ang araw ng Sabado ay lumabas kaming dalawa. Namasyal kami at kumain. Maghapon kaming magkasama. Hanggang nagtapat na ako ng pag-ibig sa kanya. At sinagot naman niya ako. Mabilis ang pangyayari. Naging girlfriend ko ang magandang si Erica, Kuya Roms. Hanggang isang araw, hindi ako pumasok sa trabaho. Mansa rin naming dalawa ni Erica. Niyaya niya ako na magpunta sa bahay nila. Dito lang din sa Maynila. Gusto daw niya ako ipakilala sa mga magulang niya at sa isa pa niyang kapatid na babae. Pero pagdating namin sa bahay nila ay wala namang ibang tao kundi kaming dalawa lamang ni Erica. Hindi niya alam na may pasok pa lang mama niya at ang papa niya. Ang kapatid naman niyang babae na si Rina ay may lakad din ng araw na yon. Nagstay na lang kami ni Erica sa bahay nila. May sarili siyang kwarto. At ng araw na yon ay may nangyari sa aming dalawa. Ang plano lang sana namin ay manood lang ng movie sa Netflix. At habang nanonood kami ay nadala kami sa pinanonood namin. Nang niyakap ko siya at hinalikan, hindi naman siya kumibo, kaya pumasok na kami sa kwarto niya. Dahil pareho naming first time, medyo nagkakapaan pa kami at nahirapan. Pero dahil pareho naman naming gusto, kaya nangyari ang hindi dapat na mangyari sa amin. Hapon na ako nakauwi sa bahay at hindi ko nakilala ang mga magulang niya. Ang nangyari sa amin ni Erica ay nasundan pa. Kapag may pagkakataon, lumalabas kaming dalawa at pumapasok kami sa otel. Hanggang isang araw umiiyak na nakipagkita sa akin si Erica. Inatake daw ang tatay niya at sumakabilang buhay ito biglaan. Naawa ako sa girlfriend ko. Sobra siyang nalungkot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi daw kasi niya maasahan ang mama niya. Dahil kahit hindi pa naman ito masyadong matanda dahil nasa 40 pa lamang ito, ay may sakit na rin ito. Hindi na ako nagtanong pa kay Erica kung ano ang sakit ng mama niya. Dahil ang papa lamang niya ang nagpapaaral sa kanya at dahil naawa ako sa kanya at mahal na mahal ko siya, nangako ako sa kanya na tutulungan ko siyang makapagtapos. Kakayanin ko naman dahil isang SEM na lang naman halos ay makapagtapos na siya sa kursong dental medicine. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Erica. Nang mailibing ang papa niya ay dito ko nakilala ang mama niya na si Mama Andrea at ang nakababata niyang kapatid na si Rina. Hindi ako makapaniwala, ang gaganda nila, lalo na si Mama Andrea na akalain mo ngang magkakasing edad lamang silang tatlo. Si Rina naman ay magkahawig sila ni Erica, mas bata sa kanya ng 2 taon at pareho silang mabait. Pagkatapos ng libing ay nagpaalam na rin ako sa kanila at umuwi na ako. Ganun na nga ang nangyari, Kuya Roms. Nagsipag ako lalo sa trabaho ko para matulungan si Erica sa pag-aaral niya. Patapos ang kalahating taon ay nakapagtapos na rin siya. Masayang masaya si Erica, pati na rin si Mama Andrea. Tinulungan ko pa rin siya hanggang sa makakuha siya ng license at maging ganap na dentist. After 1 year, nagsama na kaming dalawa ni Erica sa iisang bahay.
Naging maayos naman ang lahat sa amin. Masayang masaya kami. Tuloy ako sa trabaho ko. Tinutulungan niya ring makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid niyang si Rina na isang taon na lamang ay gagraduate na rin, at ipinagpatuloy ko naman ang pag-aaral ko bilang isang engineer. Hanggang third year college lang kasi ako at isang taon na lang din ay tapos na ako. Pero isang araw pinuntahan kami ni Rina sa bahay at kinausap si Erica. Sabi niya lumalala daw ang sakit ng mama niya. Ang sakit pala ng mama nila ay ang somnambulism o ito ang sleeping disorder o sleepwalking. Nang marinig nga ito ni Erica ay kaagad siya nagdesisyon na doon na muna kami titira sa bahay ng mama niya para maalagaan niya ito dahil hindi naman kakayanin ni Rina ang mag-isa. At isa pa, pwede naman kaming maghanap ng malapit na pwesto na paglilipatan ng dental clinic ni Erica. After ng ilang araw ay nakalipat na nga kami ni Erica sa bahay ni na Mama Andrea. May 3 namang kwarto ang bahay nila, up and down ito. Ang dating kwarto ni Erica ang gagamitin namin. May kanya-kanya namang kwarto sina Mama Andrea at si Rina, pero dahil nga sa karamdaman ni Mama, ay sa iisang kwarto na lang sila nagsama. Ilang araw ang lumipas, mukha namang normal si Mama, hindi naman siya inaatake ng kanyang sakit. Nagdesisyon na rin kami ni Erica na wag na ako magtrabaho dahil nag-aaral pa ako. Okay naman sa akin yon. At nakakuha na rin kami ng pwesto para sa klinik ni Erica. Hindi naman kalayuan sa bahay. Wala pang 1 kilometro. Hanggang isang gabi nakaramdam ako ng init ng aking katawan. Kaya lang, masarap ang tulog ni Erica. Marahil sa sobrang pagod sa trabaho. Naiinis man ako pero wala akong magawa. Nang bigla na lamang ako nakarinig ng kalabog sa baba. Pumangon ako at tiningnan ko kung ano ang nangyayari. Si Mama Andrea, naglalakad pababa sa hagdan. Kaagad akong lumapit sa kanya. Nag-aalala ako baka mahulog siya dahil habang naglalakad ay nakapikit siya at mukhang tulog. Hinawakan ko siya nang mapansin kong manipis na nighties lamang ang suot niya. Kahit kinakausap ko na siya ay hindi naman siya magising. Ito nga talaga ang sakit ni Mama. Tulog siya habang naglalakad. Inalalayan ko siya pababa ng hagdan. Hindi ko maiwasang mapahanga sa ganda niya, pati na ang kanyang katawan. Diretso siyang naglakad papunta sa sofa. At doon ay umupo siya habang tulog. Kaya inihiga ko na siya para dito na lamang matulog. Pero umandar ang pagkapilyo ko. Sinubukan kong hawakan ang kanyang prutas. Pinisil-pisil ko. Pero hindi pa rin siya nagising. Lalo akong nakaramdam ng init sa kanya. Naisip kong magpalipas ng init kay Mama Andrea. Sinubukan kong kapahin ang nakatagong kayamanan ni Mama sa ibaba. Hinimas ko na ito na parang pagmamay-ari ko. Pero tulog pa rin siya at mahinang ungol lamang ang naririnig ko. Kaya nangahas akong ipagpatuloy ang hindi masyadong maganda kong balak. Itinuloy ko ang paghimas hanggang tuluyan ng umagos ang tubig sa lagusan ng dam. Bahang-baha, kaya nagsimula na akong maglaro ng bilyar. Bawat tumbok ng aking tako ay pasok na pasok. Di nagtagal, nakatapos na ako sa paglalaro ko. Nang napatingin ako sa orasan, mag-aalas 12 pa lamang ng gabi. Hinayaan ko na si Mama na makatulog sa sofa. Umalik na ako sa kwarto namin sa taas at nadatnan kong masarap pa rin ang tulog ni Erica. Maaga kaming nagising ni Erica kinabukasan. Nadatnan niyang tulog si Mama sa sofa. Sabi niya, ganun daw talaga ang mga may sleep disorder. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari at hindi nila alam na lumilipat sila ng higaan. Pagkatapos naming mag-almusal ay naghanda na si Erica para pumasok sa trabaho. Ako naman ay tanghali pa ang pasok ko sa school. Habang kumakain ako ay gising na rin si Rina.
Kaagad siyang lumapit sa lamesa at sumabay na rin sa akin para mag-almusal. Tinanong ko siya kung may pasok ba siya. May pasok daw siya mamayang hapon. Napansin kong gising na rin si Mama. Nakikiramdam ako kung mahahalata ba niyang may nangyari sa amin kagabi. Pero mukhang wala naman siyang nararamdaman. Lumapit siya sa amin at sabi niya napasarap na naman daw ang tulog niya. At hindi niya na malayang lumipat na naman siya ng tulugan. Kumain na rin si Mama at sumabay na rin sa amin ni Rina habang si Erica ay nasa taas na nagbibihis para pumasok sa trabaho. Mukhang hindi mo na inom ang gamot mo ilang araw na kaya inatake ka na naman ng sakit mo. Salita ni Rina habang inihanda ang iinoming gamot ni Mama. Tahimik ka ata, Arnold. Anong iniisip mo? Salita ni Mama na ikinagulat ko. Pero hindi pa rin ako nagpahalata. Nag-aalala ako sa iyo, Ma. Paano kung atakihin ka ng sakit mo habang wala kaming lahat dito? Salita ko. Okay lang naman daw kapag tanghali dahil gising naman siya. Madalas daw umaatake ang sakit niya kapag gabi at wala namang problema dahil nagigising naman daw si Rina. Nang mapasulyap ako kay Rina ay nakangiti ito. Para akong nagigilt dahil baka gising siya kagabi at baka nakita niyang ginawa ko kay Mama Andrea. At bumaba na si Erica, nakahanda para pumasok. Tumayo na ako dahil tapos na rin naman akong kumain. Hinatid ko na si Erica sa sakayan. Nang makasakay ay bumalik na ako sa bahay at nadatnan kong nagliligpit na ng pinagkainan namin si Rina. Si Mama naman ay umakyat na sa kwarto niya sa taas. Matapos akong mag-ayos ay naghanda na rin ako para pumasok sa school dahil magtatanghali na rin. At bago mag-alas 5 ng hapon ay nakalabas na ako ng school. Dinaanan ko na si Erica sa klinik niya. Tamang-tama at wala na siyang pasyente. Sumabay na siya sa akin pag-uwi. Pagdating sa bahay ay nadatnan naming naglalabas si Mama Andrea. Inawat naman siya ni Erica dahil bawal mapagod ng husto si Mama. Baka atakihin na naman ng kanyang sakit. Kinagabihan, bago maghapunan, ay dumating na si Rina. Sabay-sabay na kaming kumain. Pagkatapos ay nagpahinga na kami ni Erica at umakyat na sa kwarto namin. Bago matulog ay inalabit ko si Erica dahil nakaramdam ako ng init. Init na gustong maglaro ng bilyar. Mabuti naman at pinagbigyan ako ng asawa ko. Kaya pagkatapos namin maglaro, nakatulog ako. Napasarap ang tulog ko. Maaga ako nagising kinabukasan. Bago bumangon ay iniisip ko si Mama Andrea na baka inatake ng sakit niya kagabi. At pagbaba ko nga ay si Rina ang nadatnan ko na nagganda para mag-jogging. Suot ang leggings at kita ang magandang hubog ng katawan nito. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Tinanong ko siya kung kamusta si Mama, kung inatake ba ng sakit niya. Sagot ni Rina, hindi daw inatake dahil nainom niya ang gamot niya at hindi masyadong stress si Mama. Lumipas ang mga araw na hindi inatake si Mama. Nabanggit sa akin ni Rina na minsan 1 o 2 beses lamang sa isang linggo kung atakihin ng sakit niya si Mama. Hanggang isang gabi naalimpungatan na naman ako na makarinig ako ng kalabog sa baba. Iniisip kong inatake na naman ng sakit niya si Mama. Kaya habang masarap ang tulog ni Erica ay bumangon ako at tiningnan ko sa baba. Pero nagulat ako dahil hindi si Mama ang nakita ko, kundi si Erica na naglalakad pababa sa hagdan. Habang nakakapit ito at mukhang tulog din. Bigla kong naisip na baka namananan niya ang sakit ni Mama. Kaagad akong lumapit sa kanya at inalalayan ko siya, baka mahulog sa hagdan. Diretso siya sa sofa at doon na natulog. At dahil sa suot ni Rina na magandang nighties na manipis, hindi ko mapigil ang sarili ko. Hinawakan ko ang prutas niya at hindi ako makapaniwala. Hindi kumibo si Rina. Masarap ang tulog. Kung kaya, pinapa ko ang nakatago niyang kayamanan.
Inimas-himas ko at kaagad nga itong nabasa. At dito na ako nagsimulang maglaro ng bilyar. Bawat tumbok ko ay pasok. Nakadalawang laro ako kay Rina. Umakyat na ako sa kwarto namin ni Erica para matulog. Pero pinigilan niya ako. Sabi niya, di pa daw siya tapos. Habang nagsasalita si Rina ay tulog ito. Kaya bumalik ako at sinimulan ko siyang laruin hanggang sa maramdaman kong tapos na siya. Bumalik na ako sa taas. Maaga akong nagising kinabukasan pero nagulat ako dahil wala si Rina sa sofa. Nagising na rin si Mama at sabi niya tulog pa daw si Rina sa kwarto. Lalo akong nagulat, ibig sabihin bumalik si Rina sa kwarto niya sa taas. At hindi talaga siya tulog. Habang iniisip ko ang bagay na yon ay kinakabahan ako. Nang makaalis si Erica ay naghanda na rin ako para pumasok sa school. Si Mama ay umalis na rin para magpunta sa palengke. Naligo na ako. At habang nasa kalagitnaan ako ng pagsashower ko, ay biglang nagbukas ang pinto ng banyo. Nagulat ako dahil pumasok si Rina. Sabi ko sa kanya, "Bakit ka nandito?" Sasabay daw siya sa akin sa pagligo. Natuwa naman ako pero lalo ako nagulat nang sabihin niyang alam daw niya ang ginawa ko kagabi. Nag-enjoy daw siya sa ginawa ko sa kanya. Kwento pa niya, nagkunwari lang daw siya na may sakit siya dahil nakita daw niya ang ginawa ko kay Mama Andrea. Dagdag pa ni Rina, gawin daw namin ngayon ang ginawa ko sa kanya kagabi. Hindi ko kayang tanggihan si Rina sa ganda niya at lalo na ang kanyang magandang katawan. Pagkatapos namin maligo, pinuhat ko siya paakyat sa kwarto. At dito ay nagtampisaw kami sa bawal na gawain. Bawal pero masarap at mahirap tanggihan. Bago dumating si Mama ay natapos na kami ni Rina. Ang ginagawa namin ni Rina ay nagtuloy-tuloy lalo na kapag wala si Erica. Si Mama Andrea naman ay kapag inaatake lamang ng sakit niya. Pero isang gabi habang si Mama ay inatake ng kanyang sakit, ginawan ko ito ng bawal. At ang masama, nahuli ako ni Erica, Kuya Roms. At dito na nga natapos ang maliligayang araw ko. Galit na galit si Erica at pinalayas niya ako sa bahay. Napilitan akong bumalik sa trabaho ko at tumigil ako sa pag-aaral. Hanggang ngayon hindi pa rin ako tumitigil sa paghingi ng tawad sa kanya. Umaasa ako na darating din ang araw na mapatawad niya ako. Ito ang ko, Kuya Arnold.